had the Office of the Vice President receive the copy of the subpoena. Kailan nyo siya pagkakanap sa station? By Friday po, November 20. So, paano yung kasi namin merong galing sa private? Opo, ang purpose po ng subpoena is to shed light sa mga utterances ng Vice President. Paano yung point of schedule tayo? Friday, ano oras yung kailangan sa So, usually po naman po, anytime po, pero by 9 o'clock, dapat what if pinibig sa Friday? pwede naman po siyang padala ng emissary or ng kahit na sinong messenger para i-reset o Pwede mag-reset? Pwede naman po siguro kung talagang may urgency na. Pero sir, basically, kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismo yung Vice President na po. Kasi nila nag-receive? Ang kanyang, po, sa legal po nag-receive certain attorney. Wait po Abogado niya? Yes po, sa legal po, attorney Ebrolin. May sinabi ba kung makaka-attend ng function? Wala naman po mga definite na sinabi, pero tinanggap naman po naman. Pwede bang bigyan mo na lang yun? Mike. Hindi siya na gano'n. Sandali lang. Sandali lang po. Sandali lang, sir. Cellphone nila number. Sandali lang, sir, ha. Sandali lang, ha. Sir, isa pa. Yes, sir. Yan. Thank you. Today we just had the Office of the Vice President receive the copy of the subpoena. Kailan nyo siya pagkakanap? Putang ina ninyong lahat. Marty Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Putang ina ninyo! Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Sisirain nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang
ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhag-hag na ninyo dihatanan ang isubmit namo sa COA? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about.